At tandaan po natin sa Kanya lamang, sa Diyos lamang po matatagpuan ang tinatawag na kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay mailigtas. Sa Kanya lamang ho, mga kaibigan. Alright? Walang sino man po sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lamang po. Amen ba yun? Amen. Wala pa rin bang naniniwala? Wala pa rin ho bang naniniwala? Oh, tandaan po ninyo, hindi ho natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Mga ka-music. Sa halip, sabi nga ho, naranasan na natin ang kaligtasan ng tayo'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Itinuturo ho ito ng Efeso, mga kaibigan. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito po ay kaloob ng Diyos. Hindi ho sa pamamagitan ng mga gawa ho natin. Kaya sabi ko nga, wag mong ipagmamayabang, ipagmamalaki ang gawa mo. Kung nagawa mo ito at gumanda ang buhay mo, wag mong ipagmamayabang na dahil sa iyo lamang yan. Hindi po, mga kaibigan. Alright? Yan po ay may halong tulong ng Panginoong Diyos. Kaloob po ng Diyos ang tawag ho doon. Okay? Kaya wag tayong magpapuri sa ating mga sarili. Alright? Isa po yan sa gusto nating i-share ngayong umagang ito. Kaya purihin ang Panginoong Diyos po, mga kaibigan. Purihin natin araw-araw, lagi-lagi. Alam mo, minsan nga, di ba, minsan, hindi ako na, ano bang term na gagamitin ko doon? Parang hangang-hanga ako sa mga kapatid nating mga Muslim, minsan. Kasi yung kanilang pananalig kay Allah, you know what I mean? Yung talagang yung may oras talaga sila, no? Na, they're giving their time to pray to God. Oo. Talagang meron silang oras na magbi-break talaga yung mga yan. They will do that and pray to God. Tayo, ganun din ho ba tayo? O mas marami pa ho ang gimmick? Tama? Mas inuuna pa ho natin ang concert. Ay, sorry po sa mga tinamaan. Kaysa manalangin. Di ba? Inuuna pa ho natin yung mga ibang bagay. Tama ho? Inuuna pa ho natin yung kaligayahan ng ating katawan. Di po ba? Yung tinatawag nilang lust. Ang lust pala hindi lang ho sa ano yan eh. Yung pagsisiping kung kanina hindi. Ang pag sinabing lust, partner eh, yung mga bagay-bagay na makamundong bagay eh. Di ba? Mga material na bagay na meron tayo. Di ba? Pag may dumating sa iyo, kapatid, salamat ka. Lord, thank you ah. May dumating sa yung halagang ganito, pasalamat ka. Salamat Lord. May dumating na biyaya. Grasya ng Diyos yan eh. Di ba? Pag may dumarating, say, thank you, Lord. Yun lang. Thank you po. Kahit sa pagtulog mo, thank you po. Buong maghapon, maganda ang trabaho. Although, Panginoon, may problema. Merong mga pagsubok. Pero salamat po at nakauwi ako ng bahay ng matiwasay. Mga ganon, partner. Paliliit na bagay po, mga kaibigan, na nangyayari. Because you don't know kung anong mangyayari sa'yo bukas. Amen? Amen. Ang future, mga kaibigan, hindi Diyos sa nakakaalam ang future natin. Anyway, sama ho natin sa ating mga prayers ang kaganapan sa ating buhay ngayon. Anong nangyayari ho sa ating kapaligiran? Anong nangyayari ho sa ating bansa? Opo, hilingin po natin ang Panginoon ang kanyang basbas at tulungan tayo na maging iisa muli o magkaisa ang bawat Pilipino. Kasi alam mo, partner, sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa napakaraming Kristiyano eh. Partner eh. Yun ang totoo nun, napakarami ho natin dito. At alam ko yun na bless ang Pilipinas kahit papano dahil sa dami ho ng mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung nga lang ho minsan, nakakalimot po tayo. No? So, sabay-sabay tayo, nakikita nyo naman ho ang problema, ang gulo, napakagulo ho sa panahon ngayon. Hilingin po natin ang kamay ng Panginoon na hipuin ang bawat isa, lalo na ho yung mga nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga leader ho natin, di ba, na nasa gobyerno, magkakalaban na isang tabi yun para sa kaginhawaan at ikagaganda ho ng ekonomiya ng ating bansa,
kagaganda ng buhay ng bawat Pilipino at hihipuin din po sila ng Panginoon na unahin ang pagsiservisyo publiko. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, MOK sa 774